Kapapasok lang na balita mga kapobre. Committee on Local Government and Finance sa Senado magkakaroon ng pagdinig patungkol doon sa Senate Bill na inihain ni Senador Chis Escudero, ang Senate Bill number 2387 or pagpapalawig ng termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Hello, good morning mga kapobre. Blessed Sunday everyone. Pizza 23 sa buwan ng Agosto mga kapobre. Welcome back sa ating munting channel, Cap John Official. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, update na naman sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, mainit-init na balita po mga kapobre. Bukas daw, araw ng Lunes, magkakaroon ng pagdinig sa Senado sa Committee on Local Government and Finance sa pangunguna ni Senador J.B. Ejercito. At doon po tatalakayin itong Senate Bill na inihain ni Senador Chis Escudero, ang Senate Bill number 2387 or pagpapalawig ng termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. So antabayanan natin yan bukas mga kapobre, dahil panigurado yung inimbita nung pagdinig sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa Kongreso, ayon din ang iimbitahin ng Senado sa kanilang pagdinig sa komite. At yan po ay ang mga ahensya at sektor ng gobyerno na nagbabantay sa panahon sa tuwing may halalan mga kapobre. At yan po ay ang COMELEC, ang Department of Interior and Local Government or DILG, ang Office of the Solicitor General or OSG, ang NAMPREL, ang LINTE, ang PPCRB, ang NAPSE, at saka itong Liga ng mga Barangay ng Pilipinas mga kapobre. At dalangin natin mga kapobre na sana yung 7 na hayagan pong tumututol sa pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay ganun pa rin ang kanilang posisyon sa pagdinig bukas sa Senado sa Committee on Local Government and Finance. Dahil tanging ang Liga ng mga Barangay ng Pilipinas lang po ang sang-ayon na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon mga kapobre. So sa pagdinig bukas po mga kapobre, sana po ay maimbitahan din ng Committee on Local Government and Finance ang Sangguniang Kabataan Federation of the Philippines, ang mga kinatawan ng youth sector mga kapobre, para malaman din natin at madinig natin ang posisyon ng mga sangguniang kabataan. Pero sa pakiwari natin ay dahil sila po ang mga incumbent ngayon, so posible po na pabor ang kanilang posisyon, pabor na ipospon ang BSKA. Pero iba na rin ang takbo ng mga utak ng ating mga kabataan ngayon mga kapobre. Mayroon na po silang sariling mga desisyon. Hindi na po yan sila basta-basta madiktahan ngayon dahil masyado na pong may alam ang ating mga kabataan ngayon. Di katulad noon. So
tingnan natin, di natin mapredict kung ano ang kanilang posisyon. Dahil yung mga kabataan party list sa pangunguna nila Congressman Renico ay tutol po sila na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan. Yung mga kabataan na nasa kongreso, mga congressman tulad ni na Congressman Sara Ilago, ni na Congressman Tinio, sila po ay tutol na ipagpaliban po ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So tingnan natin yan bukas. Sana iba rin ang posisyon ng Sangguniang Kabataan Federasyon sa posisyon ng Liga ng mga Barangay. At umasa din tayo mga kapobre na yung posisyon ng 7 ahensya at sektor ng gobyerno sa pagdinig sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa Kongreso ay sana ganon rin. Hindi magbabago ang kanilang posisyon pagdating sa Committee on Local Government and Finance sa Senado para naman madinig ng mga senador na membro ng komite ang mga posisyon. Ang posisyon ng 7 ahensya at sektor ng gobyerno sa hayagan nilang pagtutol na ipagpaliban pa ang nalalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Para yung sinasabi ni Senadora Risa Hontiveros na ngayon po ay hati pa po ang posisyon ng mga senador, kalahati daw pabor at kalahati ay tutol na ipagpaliban ang BSKA. So kung marinig ng mga senador ang posisyon ng 7 kabilang ang COMELEC, DILG at itong OSG ay sana po magiging buo na ang kanilang desisyon na ipagpatuloy ang November 2, 2026 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Dahil alarming po ito mga kapobre. Sa 8 na imbita para magbigay ng posisyon patungkol sa BSKA, isa lang po ang pabor na i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At yan po ay ang Liga ng mga Barangay ng Pilipinas. At matik naman yun. Papabor talaga sila. Dahil sila ang nakaupong mga barangay officials ngayon. Given na yan mga kapobre. Pero yung 7 po, yan po ang alarming. Kung marinig ng mga senador yan, alam kong papanig sila sa 7 ahensya at sektor ng gobyerno na ipagpatuloy ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa November 2, 2026. So yan po ang ating quick update. Antabayan na natin yan bukas mga kapobre. This is your Cap John Official. Please support, please subscribe. Bye bye and God bless us all.